Okay, push workout meal of the day. Dahil medyo crisis-crisis yun, malayo pa yung sahuran, wala muna tayong gulay. Dalawang kanin, saka ano na nga, mahiwagang paksiw na tilapia. Ay, yung 3 piraso, 1 kilo mahigit. Ano ba tawag nun? Basta parang gano'n. Yun kasi yung madalas kong bili-bili eh. Yun yung pattern ng pagbili ko ng ulam. Malaki man o maliliit, basta 3 lang talaga yan. Kasi yun na nga, pagka mayabang-yabang o na bagong sahod, bumibili ako ng extra ulam sa kantin eh. Tapos 1 tilapia. Tapos 2 na sa hapon eh. Ngayon, crisis. Umpisa na yung crisis. Ano lang tayo, steady lang tayo sa puro ano na lang, kanin at saka tilapia. Sudo na to. Sabihin na naman iba nga, mali-mali yung diet ko. May sinabi ba akong perfect yung diet ko? Ang ano ko nito, pinapakita ko lang kung ano yung mga kinakain ko. Hindi ko naman sinasabing gayahin nyo. Mayroon na kayong mga isip eh. Meron na kayong mga isip. Alam nyo na rin yung, ano yung tama at saka mali. Nang ano lang naman talaga, problema lang naman talaga sa atin yung application eh. Alam ko maraming may mga matitinding kaalaman pero wala lang talagang application. Napapansin mo naman sa social media. Pag nagpo-post ka, dami nilang alam. Science-based pa. Pero pag tignan mo naman yung physics nila, hindi mo naman kikita ko na saan yung kaalaman nila doon. Maingay kasi yung electric pan niya, patayin natin. Ngayon kasi trip kong magyaw-yaw ngayon eh. Basta ganun yun. Ang galing-galing mag ano. Ganito, ganyan. Science-based pa. Pero pag silipin mo naman yung mga profile, hindi naman makikita sa resulta kung yung kaalaman nila sa katawan nila. Diba, totoo naman, depende naman sa goal. Pero kung kaya ako mag-coach, kailangan ko talaga i-maintain yung katawan ko sa pinakamagandang kondisyon para ipakita ko dun sa mga tuturuan ko. Totoo talaga, hindi lang yung alam ko naman, marami talagang mayroong mga alam pero ganun talaga. Kasi nung nag-uumpisa pa ako, pag may magtuturo sa akin na may mamumuna sa akin hanggang ngayon, pag may mamumuna sa akin na hindi naman ganun kakondisyon yung katawan, tataas talaga kilay ko. Oo nga, may alam ka pero may application ka bang alam? O alam mo ba yung application? Yun yung tanong ko eh. Kaya kung sakay, ako mag-coach, maintain ko yung katawan kung pinakamagandang kondisyon. Hindi naman yung bilang single digit yung body parts kasi alam naman natin hindi talaga healthy yun. Kung mayroon kasing range na body parts na kaya-ayos yung tignan, kapanipaniwala kang tignan pag nagsasalita na ano. May magre-reklamo talagang mga conscience eh. Napanood ko na yun sa social media eh. Nasabi na wala naman sa itsura yung kaalaman. Oo. Pero lahat ng mga beginners yun yung mindset eh. Paano ka naging may alam na hindi man makikita sa katawan mo? Kasi dyan ako nanggagaling eh. Pati naman din kayo mga coach kayo. Dyan din naman tayo galing. Okay. Yung ako ng coach. Yeah.
Yung legit, iba yun. Yung mga nagko-compete, iba yung ano nila doon. Pero yung nagpa-coach yan din sa social media ba, linawin natin para hindi tayo mapahamak. Yung mga galing din sa social media na ganito ganyan, pero hindi mo na makikita nagko-compete. Yun yung malaking ano. Kasi sa mga nagko-compete kasi, automatic naman talaga yung bulking at saka cutting natin. So, isama ko na yung sarili ko. Kasi nagko-compete na rin ako eh. Pero pagka yung nag-coach-coachan sa social media na dami-dami yung mga puda-puda, daming mga puna-puna. Para sa kanila yon, hindi yun para sa mga legitimong coach. Lalo na yung mga nagko-coach na nagko-compete. Bakit talaga yan? Bulking at saka cutting. Saka, ayun naman din. Makikita naman sa social media yung pinakadabis nilang kondisyon, kaya walang question talaga yun. Yung kina-question ko lang yung mga magaling sa social media. Pero panay ngawa. Yun yung ano ba? Linawin natin. Kasi maraming mga ano sa nagpupuna-puna sa akin eh. Mali yung diet. Oo, pwedeng sabihin natin mali. Para sa inyo. Para sa akin. Okay. Kasi ito lang yung kaya ng budget ko eh. Yun. Gustuin ko mang gayahin yung diet ni Chris Bumstead. Ang malaking katanungan, kaya ba ng budget ko yung budget ni Bumstead? Ano ba? Paano ba mga yung ganang term? Tapos, marami ng mga nagsasabi na ang tagal-tagal ko na. Walang improvement yung katawan ko. Maki-research nga lang kung ilang oras na tulog kailangan ng isang bodybuilder para makapag-build ng napakaganda at napakapulidong muscle. Baka akala niya rin pagka pumunta sa gym, lalaki na yung katawan na wala magandang nutrition at saka wala magandang or tulog. Yun yung isang malaking nga sa inyo eh. Porket nag-gym, yun na kasi yung sa bagay. Diyan naman din ako nang gagaling. Tumataas din yung kilay ko noon. Bakit ba ito? Pero hindi lang talaga ako mapanghusga. Inoobserbahan ko lang sila kung bakit. Tapos nung nagtagal na ako sa gym, doon ko naintindihan. Kasi nung nakatatlong taon ako sa gym, halos hindi pakita yung abs ko. Ang pinaka-main goal ko naman, kaya nagpunta ako sa gym para makita yung abs ko eh. Saka makaiwas sa inom. Pagka mga ganito, off duty tapos walang mga pasok yung mga tropa, 99.9% talaga yung alak ng bagsak. Kaya napag-desisyonan kong pumasok sa fitness para meron akong alibay pag tinatagayan ako. Hindi na ako mapilit. Kasi sabihin ko, galing ko sa gym, mag-gym ako, mayroon akong competition. Hanggang sa nasanay na sila sa ganung alibay, matik na, di na nila ako inaalok ng inuman. Ganun lang. Ganun na yun. Ganun na yun. Nung nag-uumpisa pa lang ako, talagang pinipilit nila akong inom. Kaya ako, tanggi ng tanggi. Doon na, galing ako ng gym, mag-gym ako. Kasi sayang yung monthly ko pagka di puntahan.
Nung nagsawa na sila sa ganung paliwanag, pag dumaan na ako, di na sila nagyayaya. Ang itatanong na, gym ka na naman. Yun, yun na yung tanong nila, hindi na nila piliting uminom. Napagkanto kasi, wala pa rin talaga mga papala sa inom. So yung pera, napakatindi ka ng hangover kinabukasan, papasok ka ng 24 oras na wala ka ng tulog, may hangover pa. Yun na nga rin yung sa malaking tanong sa pinsan ko pagka nagkainuman. Pag abutin na ng madaling araw, tapos side na talaga yung tapos inom pa rin. Brad, sa tingin mo, abot pa tayo ng 40 pagka ganito yung nabi natin gawin? Ano naman? Magpakalunod tayo sa alak. Paabot ba ng 40? Kaya nung magko-40 na ako, dahan-dahan ko na binago yung ko, baka nga hindi aabot ng 40. Dalawang beses na ako muntik himatayin sa daan na dahil sa kalasingan. Papawisan ng malamig at saka hindi na makalakad dahil sa ano ba yun, tawag doon sa Bisaya kasi, giayrihan man ito tawag sa Bisaya. Sa science kasi, di ba tawag doon eh. Ewan ko na tawag doon. Ang sarap kasi yung ulo ng tilapia yung mataba. Ayun yun. Ay, naputol na yung momentum ko sa pagyayaw-yaw. Kanin natin ito, ihalo natin sa kanin kasi yung mga iwagan ko, mga tropa ko rin, nakaabang-abang sa ilalim. Kawawa naman din pagka di natin bigyan. Ano pa, may buhay niyan.